of indications bago po tayo magpa-opera sa prostate. Isa po dito, pag hindi na po gumagana ang gamot na binibigay po sa inyo, kasi there would come a time na magiging refractory po, yung talagang wala nang effect yung gamot sa inyo, kaya kailangan na pong operahan. Persistent po or recurrent UTI, tumataas po na creatinine kasi nagbabara na po talaga ang daanan ng ihi. Talaga, nakakataas pala ng creatinine yun. Kasi hindi ho dumadalo yung ihi ng maayos. Pwede rin pong dahil sa sobrang laki na nga po ng prostate, hindi na ho effective yung gamot. So, we have to do the scraping po mostly. So, paano yung scraping? Tatapyasan yung prostate area? Yeah. Usually po, ang ginagawa ko pong analogy sa mga pasyente ko po na imagine niyo po ang melon o kaya yung buko. Di ba kinakayod po natin yan and then there will come out strips of meat. Oo. Ganun din po. Ay, ganun. Parang ganun po yung ginagawa namin. Meron strips of meat din na matatanggal. Yes, opo. So, kasi ang minimally invasive na po tayo, lalo na po pag hindi naman po ganun ka sobrang laki yung prostate, kaya po natin kayurin siya na gamit po ng mga certain specialized instruments for urologists. Oo. Tapos ngayon, anong nangyayari kapag kunyari nakayod na yon? After po makayod yon, so the obstruction po, mawawala na po, luluwag na siya, matitira na lang po yung capsule. No? The capsule will hold the shape of the previous so maluwag na po yung dadaanan ng ihi. So yung nararamdaman po nila na parang pigil ang pagdaloy ng ihi, mabagal ang daloy, paputol-putol, mawawala po yun. Oo, pero paano yung capacity ng prostate na mag-produce ng liquid para sa sperm, ganun pa rin ba? Pag hindi naman po siya, totally natanggal yung prostate. So kasi sometimes po we just do it para lang po makaihi po talaga ng maluwag yung pasyente. Meron pa rin naman po. But some of the complications would include, yung tinatawag po namin doon yung retrograde ejaculation. So, ang ibig sabihin po nun, lalabas pa rin po ang similya, pero po, ang mangyayari, hindi ho lalabas forward. Lalabas po siya, pero minsan umaatras, pupunta po siya sa may pantog. Okay. So, yun po yun. So, not necessarily... So, pag pumunta sa pantog, iihi mo na lang siya. Po yun. Hindi naman po nakakasama. Pero, hindi ka na makakabuntis. Opo. Kasi yun po yung pinaka... although, some would experience that, yung iba hindi naman po. Okay. Pero yung niya, yung pwede pa rin siya magkaroon ng erection, wala namang nagiging problema yun. Yun lang retrograde ejaculation ang isa sa mga madalas po yun po. Nagiging problema kapag na-scrape off yung kanyang lumalaki pa ba siya? Kung kunyari na-scrape off na yung lumaking area. Lalaki pa rin uli. Yes, may chance pa rin pong lumaki. Pero usually it takes about 5 to 10 years naman po bago po siya lumaki. Okay. So hindi naman po automatic na pag there's a chance na malaki siya kagad after a year or what, no? So matagal naman po, you will experience yung worry-free na pag-urinate po for about at least po 5 years po. Bakit kasi lumalaki pa rin siya? Nandun pa rin po kasi yung what you call this, yung basal membrane, no? So nandun pa rin po yung parang pinaka kung saan nanggagaling po yung prostate cells. So, tutubo pa rin po siya. Yung capsule po yun, yung sinasabi natin capsule, andun pa rin po siya. Is it because bumababa rin kasi ang testosterone level ng lalaking umiedad, kaya ganun lumalaki pa rin siya? Not necessarily. Usually, ang elevated testosterone po kasi, it's the, yun po actually ang nagtitrigger ng paglaki ng prostate. No? So, ang nangyayari po kasi pag nagkakaedad po, nawawala po yung mechanism na namamatay po yung cells pag hindi na kailangan. Doon po sa prostate ng mga lalaki po. So, ang nangyayari po niyan, palaki po siya ng palaki. So, yun po yung nangyayari yun yung pathophysiology or ang nangyayari pag ang isang at least 45 or 50-year-old na male na lumalaki po yung prostate na walang control po. Pero sabi mo kanina, Doc, kapag ang gamot hindi na makatulong, ay talagang dumarating na sa punto na kailangan i-scrape off. Yes. Pero may mga gamot na nakakapagpaliit ng prostate. Meron po. Ang mga gamot po na nagpapaliit